dreams can come true if we have the courage to pursue them. Sabi ng iba, hindi masama ang mangarap dahil ang ating mga pangarap ang nagsisilbing gabay sa buhay. At dahil libre lang din naman ang mangarap, sinubukan ko. Hindi pa ganun katagal nang simulan kong mangarap. At hindi pa rin ganun katagal nang simulan kong pangarapin at maniwalang matutupad ang mga pangarap ko. Ngayon, kasama ang mga kapwa ko magsisipag tapos, ipinagdiriwang natin ang ating tagumpay matapos sa mga taong puno ng pagsubok, sakripisyo, paghihirap at pagtsatsaga. Binabalikan natin ngayon ang mga hamon na humubog sa atin at ipinagmamalaki ang tagumpay at mga aral na natutunan sa hinarap nating mga laban. Sa kagalang-galang na kinatawan ng sangguniang barangay ng Iba, sa kinatawan ng ating butihing punong lalawigan, sa ating masipag na punong bayan, Flordalisa Simanlapas, sa kagalang-galang na kinatawan ng ating tagapamanihala ng paaralan, Dr. Norma P. Esteban, sa masigasig at dedikadong education program supervisor sa mathematics, Ginoong Francisco B. Macale, sa ating butihing public schools district supervisor, Ginang Maria Lorena B. Cardenas, sa ating magaling na Pangulo ng Samahan ng Mga Magulang, Ginang Viviana T. Carpio, sa ating lubos na iginagalang na punong guro 4, Ginoong Roberto A. Cristobal, sa ating mapagmalasakit na pangalawang punong guro, Ginang Roselda M. Bailon, sa ating mahusay na panuwihing pandangal, Engineer Monico A. Parole, at sa lahat ng ating masisipag na mga guro, kapwa ko mag-aaral, at sa ating pinakamamahal na mga magulang, isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maaaring may ilan sa inyo kilala na ako, pero mas marami siguro hindi pa. Ako, si Aliyah Chelsea S. Santos, at buong puso kong ipinagmamalaki na ako ay mula sa Humanities and Social Sciences strand. Hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwalang darating yung pagkakataon na to na haharap ako sa inyo. Parang dati, sa managinip ko lang ito nangyayari. Kaya, lubos ako nagpapasalamat at iginararangal ko na magsalita sa ngalan ng mga magsisipagtapos ng batch 2024-2025. Ngayon, nakatayo ako sa inyong harapan nang may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Una sa lahat, sa Panginoon, na gumabay at nagbigay lakas sa atin upang marating ang sandaling ito. Gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito upang ipaabot ang taos-puso kong pasasalamat sa aming mga pamilya na naging inspirasyon at lakas naming mga mag-aaral. Lalo na po sa aking mapait at mapagpasensyang Mami Acor at Daddy Randy. Maraming salamat po dahil hindi niyo ako sinukuan. Kahit madalas, sobrang tigas ng ulo ko, hindi niyo pa rin po ako pinabayaan. Hindi ko man po naranasang lumaki na magkasama kayo. Hindi po kayo nagkulang ng pagpapalaki sa akin nung may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Mahal na mahal ko po kayo. Kay Ama, Ina, Ate at Mama, marami po salamat dahil naging katuwang ko po kayo sa mga naging laban ko. Maraming salamat po sa pagsuporta at paggabay sa akin, lalong-lalo na kapag kailangan ko ng tulong sa mga gawain ko sa paaralan. At sa aking #1 critic, sa kapatid ko, si Chloe, maraming salamat din sa pag-unawa sa akin. Kahit madalas, para tayong aso't pusa. Nagpapasalamat ako kasi kahit papano, yung mga pagpuna mo sa akin, nakatulong yan para ma-realize ko yung mga mali sa ginagawa ko. Nakatulong yan para mailabas ko yung best version ko. At
sa dalawang aso namin na tahimik na saksi sa mga gabing walang tulog at sa mga luha ko. Sa mga sandaling gusto ko nang sumuko, nandyan sila. Dahil sa kanila, kahit papano gumagaan yung loob ko. Kahit papano, napapanatag yung damdamin ko. At dahil sa kanila, nagpapasalamat din ako sa kanila. Hindi man sila nakakapagsalita pero dama ko pa rin yung comfort at pagmamahal na binibigay nila sa akin. At sa mga kaibigan kong laging nakasuporta sa akin at nagpatunay sa akin na ang high school life ang pinakamasayang parte ng buhay estudyante. Sa friend group kong Chikadora, kila Ira, Jamila, Shamel, Alisa, Judy, Charmaine at Micah, maraming salamat sa pagiging parte ng high school life ko. At sana, sa susunod, magkasama-sama ulit tayo ng buo. Sa lahat ng mga naging kaibigan ko ngayon, senior high na ako, lalo na kila Sherry, Monica, Princess, at Berhel, at sa mga titos at titas dyan ng Batanes, kila Rich Ann, Princess, kila Faith at Kate, maraming salamat dahil pinuno niyo yung natitirang taon ko sa high school ng masasayang alaala na hindi ko makakalimutan. At sa mga naging teacher ko, lalo na sa mga naging advisor ko, kay Ma'am Jam at Ma'am Beck, maraming salamat po sa walang sawang pagtutok at pagpapakita ng malasakit sa aming mga estudyante. Lahat po ng sakripisyo at dedikasyon ninyo ang naging gabay namin upang magtagumpay ngayon. Sa mga nakasama ko rin po sa campus journalism, kila Shermaine, Chloe, kila Eunice at Riz, maraming salamat dahil ipinaramdam niyo sa akin na tunay akong bahagi ng campus journalism. At maging sa mga nakasama ko ngayong taon, kila Camille, Chian, Cass, Nat at Salem, maraming salamat sa inyo. Lubos ko rin pong pinapasalamatan ng mga coach ko, sina Ma'am Sai at Ma'am Pat, na naniwala sa kakayahan kong magsulat, magulat at magmulat. Buong puso ko rin pong pinasasalamatan si Sir JC kasi kung hindi dahil sa kanya, siguro hindi po ako naging campus journalist ngayon. In my years in high school, I had carried with me what I called the 3 F's. Fear, failure, and fulfillment. For about 6 years ago, we started our journey as high school students filled with both excitement and fear. Naalala ko pa yung first day of high school natin na kasama yung mga parents natin habang hinahanap sa mga papel na nakadikit sa pader yung pangalan at section natin. Yung feeling na kinakabahan ka kasi hindi mo mahanap yung classroom nyo. At yung feeling na natatakot ka kasi baka first day pa lang, pangit na agad yung impression sa'yo ng mga tao. Pero sabi nga nila, fear is the enemy. But it is also the compass that points you to what you need to do. Madalas, nakikita ng iba na hadlang ang takot sa mga ginagawa o gagawin pa lang natin. Fear is often seen as an obstacle or something that holds us back. But the thing that we don't realize is that fear can also be a guide or signal. Kapag natutunan nating harapin ang takot, nalalaman natin yung mga bagay na kailangan natin gawin. Yung mga bagay kung saan kailangan pa natin lumago o gumawa ng pagbabago para makausad at magtagumpay. With this, I realized that fear is not an obstacle. It's a signal to do things that will make you fulfilled. Hindi natin dapat tinatakasan yung takot. Dapat hinaharap natin yun. Kaya naman hinarap ko na lang yung takot ko nung first day of high school. And I believe most of us did. All of us faced our fear to be fulfilled. At malamang yun din yung dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Sa loob ng 6 na taon sa high school, marami sa atin nagsikap na tapusin yung mga performance tasks, activities, projects, at nagsipag makakuha lang ng karangalan. Pero may isang bagay talagang hindi natin maiiwasan.
At yon ay ang kabiguan o failure. Lahat tayo ayaw mabigo. Tama? Dahil ayaw natin mabigo, ginagawa natin yung lahat para maging matagumpay. Sa school, binibigay natin yung best natin para makapagpasa ng maganda at maayos na activities sa mga teachers. Yung tipong halos lahat naghihiraman na ng highlighter para lang makagawa ng magandang border at design sa mga activities. Yung tipong halos wala ka ng oras para matulog matapos lang yung mga peta at yung mga reporting. Yung tipong marinig mo lang yung word na groupings, kakabahan ka na. At yung tipong nagdadala ka na ng katingko sa school, maibsan lang yung sakit ng ulo mo kapag sobrang dami na ng gawain. Lahat ng yan, ginagawa natin dahil ayaw nating mabigo o bumagsak. Pero dapat, lagi nating isipin na minsan, kahit na ibigay natin yung lahat, kahit na magpursige ka, kahit na ibuhos mo yung puso at kaluluwa mo sa ginagawa mo, maaaring hindi mo pa rin makuha yung gusto mo. Maaaring hindi ka pa rin magtagumpay. Dahil eka nga, failure is inevitable. Hindi yun napipigilan. Pero okay lang yun. Kasi hindi naman dapat natin pilitin yung sarili natin na hindi magkamali. Dahil yung mga pagkakamali natin na yun, ito yung paraan para mas umunlad pa tayo bilang tao. At yung paraan para mailabas natin yung best version natin. Sabi nga ni Malcolm Forbes, failure is success if we learn from it. Failure happens all the time. It happens every day. What makes you better is how you react to it. Kung mabibigo man tayo sa mga bagay na pinagsumikapan natin, kailangan natin yung tanggapin at magpatuloy. Keep moving and don't give up. Kasi kung susuko tayo sa labang sinimula natin, pinapatunayan lang natin sa sarili natin at sa ibang tao na bigo talaga tayo. So when we fail, don't give up. Continue. Because each failure is a lesson that brings us one step closer to growth and achievement. Failure is not the opposite of success. It is a part of success. As for my last F in high school, I am so fulfilled to have treasured memories with my friends and to have parents who don't put pressure on me. Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko dahil hindi man kami buo, hindi nila ako pinapressure. Hindi nila ako sinasabihang, oh, dapat top 1 ka. Oh, bakit ang baba ng score mo? O bakit ang baba ng grades mo? Hindi sila ganon. Pero hindi ko man naranasan yun sa mga parents ko, alam ko pa rin na sobrang sakit sa pakiramdam nung feeling na pressured ka at ang taas na expectation sa'yo. That's why I hope that everyone from this batch knows how unique and special they are. At hindi sila dapat magpadala sa sinasabi ng iba. Sa pagtatapos ng yugto na ito ng buhay natin, alam kong patuloy pa rin natin babalik-balikan ang high school life natin. Alam kong mamimiss natin yung lipatan ng upuan kahit alam natin fix na yung seating arrangement. Alam ko yung mamimiss natin yung pagbili ng Shanghai sa katuron sa canteen tuwing break time. Alam ko mamimiss natin yung pagbili ng cheese stick, ng chocolate, at yung pasimpleng pagbili ng sherbet bago mag-uwian. At yung sama-samang pagpapaprint dyan sa labas sa annex. Alam ko mamimiss din natin yung pag-aaya sa 7-Eleven, pag-ayari ng exam. Alam ko lahat mamimiss natin yon. At maging yung mga school events, yung intrams, culminating activities, at field trip. Alam kong mamimiss natin lahat yon. At sana, mabigyan pa tayo ng pagkakataon para maka-attend at makapagsama-sama sa mga ganitong activities. Sana maupuan natin ulit yung mga upuan na saksi sa mga tawanan, kulitan, at mga binuo nating mga alaala sa mga buong nagdaan. Next year, iba na yung mga nakaupo ron. Bago ko po tapusin tong speech na to, may I request all my batchmates to stand. Please stand.
Please take a look at our school. Tingnan po natin yung mga classroom. Please, tingnan po natin yung mga classroom. Ang ating court, tingnan po natin ang ating court. Ang ating stage, na minsan ang naging lugar kung saan tayo bumuo ng mga alaala. Tingnan din po natin ang ating mga teachers. Ang ating mga magulang, tingnan din po natin ang ating mga magulang. Tingnan din po natin ang ating mga katabi. Okay? Ipakita po natin ang ating pagpapahalaga at pasasalamat sa ating sintang paaralan, sa ating school administrators, sa ating mga magulang, at sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng mainit at masigabong palakpakan. Hindi ito pamamaalam kundi pagbati ng hanggang sa muli. Malugod kong binabati ang mga nagsipagtapos na mag-aaral ng IBA National High School Batch 2024-2025. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Ali.